Nakapatayam natin si Miggy Ochoa, isa sa pinakamahusay na jiu-jitsu athlete ng Pilipinas. Ayan, magandang umaga po, Champ Miggy Very Ochoa. blooming. Yes, welcome po sa PTV Sports. Kumusta naman po kayo? Magandang umaga. Magandang umaga po. Ayan. Ito, Champ Miggy, kumusta ka naman? No? In a past few days, nag-post ka sa yung Instagram account na you're retiring from the national team. Kumusta naman so far ang buhay retired na jiu-jitsu player mo, Champ Miggy? Sa totoo lang, di ko pa masyadong nararamdaman kasi, syempre, actually yung officially, nag-send ako ng letter sa Federation noong December. So, parang it's only been a month. So, busy pa rin, pero marami na akong mas maraming oras sa ibang mga bagay din. Opo. Cham, ano ba yung, baka pwedeng ibahagi niyo sa amin, ano ba yung naging turning point na ito, nag-decide na tayo to retire? Yan. So actually, hindi lang iisa kasi yung turning point. I think all throughout 2024, maraming nangyari. Number one is nagsimula ako ng sariling club, yung Solas Jiu-Jitsu. And then number two, nagsimula din akong mag-coach sa youth national team. And nung naranasan ko po yun, syempre parang medyo yung attention ko mula sa pagiging atleta talaga, medyo na-spread siya. And yung performance ko noong 2024, hindi din naging masyadong maganda. Dahil nga, marami na akong tinututukan. So, since then, parang napaisip ako. Of course, number one is, pinagdasal ko talaga siya ng matindi. And marami din po akong mga pinagtanungan ng mga tao na I consider as mentors. And then, naisip ko, alin dito sa tatlo yung pinaka-willing kang i-give up? Yung pagiging atleta, yung club mo, or yung youth national team. And among those three, yung pagiging atleta. Kasi syempre, yung dalawa, nag-uumpisa pa lang yan eh. Yung isa, matagal na ako dyan. So, ayun. Opo. Cham, di ba medyo naging mahirap din yung ganong desisyon po kasi madami, nung 2024, madami po kayong inasikaso. At ito nga, parang ito yung naging sa retirement nyo as athlete, yung napili nyo na hindi po pagtuunan kasi mas pagtutuunan nyo po ng pansin yung iba po. Yes, definitely mahirap siya kasi ilang taon din ako naging atleta. Parang alam mo yung yan yung alam mong gawin. Araw-araw yan yung alam mong gawin. So hindi siya naging madaling desisyon kaya nga marami akong pinagtalangan. Syempre nagdasal ako kasi para sa akin kasi ang motivation ko naman sa lahat is magdala ng glory kay God. So ang tinanong ko sa Diyos, God, kung saan mo ako gusto, kung saan ako makakabigay ng glory sa'yo, yan ang tututukan ko. And na-lead niya ako dito eh. Kaya yun din yung nakapagpa-decide sa akin na alam ko na ito ang gusto ng Diyos. Yun nga po, ganun naman na yung turning point talaga yun. Pag naisip mo na it's time to retire, yun na talaga yung magiging, yun na yung cue mo para stop na. Pero napaganda po ng transition po rin nyo. Jiu-jitsu pa rin, hindi pa rin po kayo umalis sa pagiging isang part ng jiu-jitsu team po natin. Pero ito, based naman po sa naging karera po ninyo, backtrack lang po tayo ng kaunti. No? Yung napanalo niyo pong gold itong nakaraang Asian Games is the first gold for jiu-jitsu sa Pilipinas for Asiad. Pero para sa iyo po, Champ Miggy, ano ba yung pinaka naging highlight nitong career mo as a jiu-jitsu athlete? Well, yun na yun. Isa na yun sa highlight talaga, yung Asian Games. Kasi nung 2018, nag-bronze ako. Pero alam niyo yung year na yun, ina-expect kasi ng lahat na mag-gold kaming dalawa ni Annie. Kasi the previous year, kaming dalawa ni Annie yung nag-gold sa Asian Indoor and Martial Arts Games. Pero nung 2018, parang medyo parehas kaming na-burnout. So hindi na-deliver yung gold. So parang isa sa mga talagang ginawa kong goals is makuha yung gold sa next edition ng Asian Games. And hindi lang 1 year yung preparation dyan. After mong matapos dun sa edition, pinag-iisipan mo na yung susunod na edition. So, isa talaga yung Asian Games sa highlights ng career. Also because para sa Pilipinas kasi yan din yung binibigyan nila ng halaga na competition. Kahit nanalo na ako ng World Championship, iba yung impact sa bansa natin ng Asian Games. Asian Games. Ito nga nung Asian Games, no, medyo naging emotional din po kayo after the game, no, dahil meron po kayong hip injury and then masama po yung pakiramdam nyo, meron po kayong flu. Kwento nyo naman po yung naging journey nyo, yung finals match na nitong Asian po ninyo. Yes, grabe yun. Isa yun sa mga pinaka-grabbing experience ko kasi nung SEA Games, na-injure ako, na-tear yung meniscus ko. So I had like a few months to recover. And so nung lumaban ako, naka-tape kasi yung tuhod ko. Kaya na-pull yung hip ko dun sa semifinals match ko. So very fresh na injury. And then kailangan ko lumaban sa finals match. Tapos
3 days before, nagkaroon ako ng trangkaso. So, hindi pa din mabuti yung pakiramdam ko nung Asian Games. So, talagang, grabe, parang ultimately, nagde-depend lang talaga ako sa Diyos nung mga panahon na yun. As in, literal na dasal and talagang sabi ko, Lord, para sa inyo naman to and alam ko na hindi niyo ako hahayaan dito. So, habang lumalaban ako, nagdadasal talaga ako kasi, alam mo yung katawan mo, hindi na kaya, pero Diyos talaga yung nagdala sa akin dun. Kaya alam ko na siya yun and para sa Kanya din naman kasi talaga yun. With all these challenges po, in-expect ba natin, kasi yun nga may mga tinampo tayong injury nung Asian Games, in-expect po ba natin na ito, makukuha natin yung gold? Well, expect, siguro kasi mahirap sabihin yung expect kasi syempre I will always hope to get the gold. Pero kasi hindi mo talaga malalaman kung ano yung makukuha mo. Ang makokontrol mo lang is yung effort na ibibigay mo. So, yun lang yung iniisip ko, basta ibibigay ko yung best ko. Ayan, ito Pandemic pa po ata nun, no? 2023, medyo, ano pa, medyo, ano pa tayo, and then sa Hangzhou, transition din. Medyo transition pa din. Ito naman, since yun nga po, from athlete, nabanggit yun na po kanina na you're coaching our youth national team sa Jiu-Jitsu. Kumusta naman po ang pagka-coach? For sure, napakaswerte naman itong mga athlete nito ang mag-coach sa kanila is of course, ang isang champ Meggy Ochoa. Kumusta naman po so far ang pagiging isang coach and ano po yung binibigay niyo po sa kanila as na advice po sa mga athletes po nito? Yeah, so grabe, yung experience ng pagiging coach ng youth national team, di ko din siya in-expect. Wala siya dun sa original na plano na gagawin ko this soon. Oh. So, marami lang din nangyari, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-coach last year. And yung experience niya, grabe, parang nung naranasan kong maging coach ng youth national team, dun ko nakita na ito yung gusto kong gawin. Parang ganun. And ganun. ano siya, kasi ito na yung, hindi lang sila yung mga susunod sa yapak namin. Sila yung mga lalagpas sa kung ano man yung naabot na namin. So, sobrang exciting lang na dyan na ibuhos yung sarili. Dun sa mga bata na nakikita namin sila mag-excel and gusto naming patuloy silang makita mag-excel hanggang sa eventually sana nasa Olympics na yung Jiu-Jitsu. Sana makapag-deliver tayo ng Olympic gold dyan. Ayan, Opo. hoping for this In Olympics. terms nga po na nagtuturo tayo ng mga bata, kayo po ba, Champ? Kailan ba kayo nagsimula? Bata din po ba kayo or ano na? Hindi. Matanda na ako nagsimula kasi matanda na rin ako ngayon. So, nagsimula ako after college na. As in, Totoo, ma. 22, 23, mga ganon. May pag-asa pa tayo. Ay, talaga? Oo. Pwede mo pala mag-jiu-jitsu. Yes. It's not too late to start. Pero ano po, bakit yun yung napili natin? Kasi yun nga after college, right? Nung pumasok po tayo sa sport. Yes, so nung college kasi nasa track and field ako. So parang athlete na. Pero hindi, wala pa akong alam sa jiu-jitsu at all. Although nag-judo ako for PE. Pero after college, nag-try ako mag-mixed martial arts. Kasi as a hobby lang, may nagyaya lang. And then sinubukan ko. Sobrang nagustuhan ko na gusto kong lumaban. Pero kasi dahil ang liit ko, wala akong weight class. And mahirap makahanap ng kalaban na maliit na babae. So sinabi sa akin ng isa sa mga instructors is, ba't di ka lang mag-jiu-jitsu? Mas marami kang kakalaban dyan. So yun, nasubukan ko lang mag-jiu-jitsu and nagsimulang manalo. Tapos yun, na-addict ako. Nakaka-inspire po. Medyo Parang na-inspire ako kasi... Mag-jiu-jitsu ako agad pag after ng show na. Tsaka yung Hindi labas- naman si Miss Meggy. Oo. Pwede tayo magpaturo po agad. Ito, Champ Meggy, no, since ngayon nag-coach ka na ng ating youth national team, and for sure, kapag may mga competition sila, makakasama ka rin naman. Pero sa ngayon, nandun ka na lang sa gilid, papanoorin mo lang sila habang nag-compete. Ano ba yung pinaka mamimiss mo ba kapag compete para sa Pilipinas dito sa Jiu-Jitsu? Pinaka-mamimiss ko is yung mga tao. Yung mamimiss ko is yung mga teammates, coaches, lahat ng mga kasama ko dun sa journey. And actually, alam ko naman na andyan pa rin sila. Dito pa din naman ako. Pero alam mo yung iba yung sama-sama kayong maghanda, sama-sama kayong lumaban, sama-sama kayong mag-celebrate, sama-sama kayong mag-comfort ng isa't isa pag talo kayo. So yan yung isa sa mga pinaka-miss ko talaga. And also po, Champ, ito martial arts. Dito sa Pilipinas, itong jiu-jitsu, hindi pa siya masyado ganon ka-popular or accessible sa lahat po ng syudad or lalawigan. Ano ba yung nakikita nating progreso naman as of now po? Yes, so sa ngayon, yes, wala pa tayo dun sa gusto natin na maabot ng jiu-jitsu. Pero napakalaki na ng progress. So katulad nga ng sinabi ko dun sa post ko na noong 2018, ako lang yung medalist sa JJIF World Championship. Pero yung World Championship ng 2024,
sobrang daming medalists. And then, pati yung youth, sobrang daming medalists. So parang just from 2018 hanggang sa 2024, ang lawak na po ng progress na dinaanan ng Pilipinas. And exciting po kasi alam ko na kung tuloy-tuloy lang tayo and siguro i-improve pa natin yung paano natin i-develop yung sport, then napakalayo po talaga ng mararating natin dito. Tama na. What more pa kung Yes. talagang na ano po, Coach ni yung Miss coach Meggy po Ochoa, ninyo. no? Yan. Ito, Champ Meggy, yung nabanggit mo na, no? Besides coaching, mag-establish rin ng sarili mong club. Kwento mo naman yung beginnings ng club na yun. And, yun na, kung ilan na ba yung mga nag-enroll, kung meron ka ng statistics, and ano yung long-term goal mo for this club ng Jiu-Jitsu? Yes, so sa ngayon, yung club namin, maliit pa lang siya, kakaumpisa lang namin noong August last year. Sa ano kami, Robinson's Magnolia sa loob ng Hype 24/7 Fitness. So ano lang kami, kumbaga nakikishare lang kami ng space ngayon, so nasa beginnings lang kami. Pero meron akong malaking vision para dito sa Solas Jiu-Jitsu. And nag-a-align din po siya doon sa vision para sa Youth National Team. Kasi ang ninanais ko po is kung ano man yung inalaw ng Diyos na matutunan ko throughout my Jiu-Jitsu journey, dito ko po talaga siya i-share sa Solas Jiu-Jitsu. And nais ko din po na yung mga tao na sasali dito is maranasan nila yung the best possible na pwede nilang maranasan through Jiu-Jitsu, na pati sila po mag-improve po yung sarili nila, hindi lang po sa Jiu-Jitsu pero pati na rin po makatulong din outside of the mat. So yun po yung nais ko, na kung ano man yung tulong na mabibigay ko dun sa mga taong pupunta sa amin, makuha po nila yun dun sa Solas Jiu-Jitsu. Opo, Cham, sa mga gustong sumali, paano ba sila sumali dito? And may age bracket ba? Or baka pwedeng i-elaborate nyo po ito? Yes, actually, sakto ngayon kasi may promo kami. So Ay, yung wow! yes, Wow! so, kayo pwede rin kayo pumunta kasi yung Nako, nakaano na tayo, ayan, ready na. Today meron kaming class. Pero yung promo po namin, libre po ang training ng mga hindi pa nakakapagsubok ng Jiu-Jitsu. Every Saturday may basics classes kami. So, libre po yun. Hanggang January 25 na lang po. So, kung gusto niyo magsubok, punta kayo. For age bracket naman, as young as 4 years old, meron po kaming mga klase. Siyempre, separate po yung mga bata tsaka yung mga adults po. Pero, ayun po, kung bata man kayo, matanda man kayo, pwede kayong magsubok dito sa Solas Jiu-Jitsu. Punta lang kayo sa loob ng Hype 24/7 Fitness sa Robinson's Magnolia, or mag-message kayo sa amin sa Instagram or sa Facebook. Ayan, last na lang sa amin, Champ Meggy. Mula sa isang world champion, of course, a medalist sa Asian Games and sa SEA Games, ano po yung mensahe nyo sa mga future Jiu-Jitsu players na i-represent din ng Pilipinas sa mga international competitions? Yes, so sa mga future na Jiu-Jitsu players, exciting, napaka-exciting na makita kayo na nagde-develop mula sa time na nag-umpisa kayo hanggang sa time na makikita namin na nag-a-achieve na kayo ng kung ano man yung mga pinangarap nyong ma-achieve. And nandito lang kaming mga ate, mga kuya ninyo, para sa inyo, para mapagpatuloy nyo yung journey ninyo hanggang sa kung kailan nyo man ito gustong gawin. And stay focused, stay consistent, and don't forget to enjoy what you're doing and not forget the reasons why you're doing what you're doing. Again, at Champ Meggy Ochoa, maraming salamat po sa pag-unlak Enjoy sa your amin. retirement po and course coaching. Thank you po. Makikita namin lang po kayo sa mga coverage ng Jiu-Jitsu. Thank you so much Thank you. po, Champ. Maraming salamat. Thank you po.